Sa isang maliit at halos nakalimutang baryo sa gilid ng dagat, namuhay ang isang batang ulila na nagngangalang Elias. Ang baryong iyon ay kilala sa katahimikan nito. Walang malalaking gusali, walang maingay na sasakyan at walang karangyaan. Ang tanging musika ng lugar ay ang banayad na hampas ng alon sa dalampasigan at ang pagaspas ng hangin sa mga dahon ng niyog. Si Elias ay lumaki ng walang magulang. Ayon sa mga matatanda sa baryo, iniwan daw siya sa pintuan ng isang lumang kubo noong siya'y sanggol pa lamang. Walang nakakaalam kung sino ang kanyang mga magulang at walang naglakas loob na magtanong pa. Sa murang edad, natutunan na niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Ang kanyang tahanan ay isang payak na kubo na yari sa kawayan at nipa. Hindi ito kalakihan at kapag umuulan, may mga patak ng tubig na pumapasok sa bubong. Ngunit para kay Elias, sapat na iyon. Doon niya natutunan ang tunay na kahulugan ng tiyaga at pagtitiis. Araw-araw, maaga siyang nagigising bago pa sumikat ang araw. Pupunta siya sa dalampasigan upang mangolekta ng mga kahoy na inaanod ng dagat. Ang mga kahoy na ito ang ginagamit niya upang ipagbili sa mga kapitbahay o kaya'y gawing panggatong. Minsan, kung siya'y papalarin, nakakahanap siya ng mga kabibe o maliliit na isda na maaaring kainin. Hindi siya palasalita. Sa katunayan, bihira siyang mapansin ng iba. Para siyang anino sa baryo, naroon, ngunit hindi pinapansin. May ilan mang mababait na nagbibigay sa kanya ng pagkain, ngunit karamihan ay walang pakialam sa kanyang kalagayan. Ngunit sa kabila ng lahat, may kakaibang katatagan si Elias. Hindi siya nagrereklamo, hindi siya humihingi ng awa. Sa halip, tahimik niyang tinatanggap ang bawat pagsubok na dumarating sa kanyang buhay. Isang umaga, habang ang langit ay bahagyang namumula pa lamang mula sa pagsikat ng araw, naglakad si Elias papunta sa dalampasigan. Bitbit niya ang kanyang lumang sako na puno na ng mga butas. Ang hangin ay malamig at ang dagat ay tila mas tahimik kaysa karaniwan. Habang siya'y naglalakad sa tabing dagat, may napansin siyang kakaiba. Sa di kalayuan, may isang bagay na kumikislap sa ilalim ng sinag ng araw. Hindi ito karaniwang tanawin, kaya't agad siyang napahinto. Dahan-dahan siyang lumapit. Ito ay isang bote. Isang lumang bote na tila matagal nang inanod ng dagat. Ang salamin nito ay bahagyang madilim at ang bunganga ay natatakpan ng lumang takip. Ngunit ang higit na nakapukaw sa kanyang pansin ay ang bagay na nasa loob nito. May kung anong kumikislap sa loob ng bote. Napakunot ang noo ni Elias habang pinupulot ito. Pinagmasdan niya ang bote, iniikot-ikot sa kanyang mga kamay. Sa loob, malinaw niyang nakita ang isang singsing. Isang kakaibang singsing na tila gawa sa ginto, ngunit may kakaibang liwanag na hindi niya may paliwanag. Hindi ito tulad ng mga karaniwang alahas na minsan niyang nakita sa baryo. May kakaiba rito. Para bang may sariling buhay ang singsing. Napatingin siya sa paligid, tila may nagmamasid sa kanya. Ngunit wala siyang nakita, tanging ang malawak na dagat at ang walang katapusang katahimikan ng umaga. Dahan-dahan niyang tinanggal ang takip ng bote. Sa sandaling iyon, tila nagbago ang hangin sa paligid. May malamig na simoy na biglang dumampi sa kanyang balat. Ang dagat na kanina'y payapa ay tila bahagyang umalon. At sa kanyang dibdib, may kakaibang pakiramdam na unti-unting sumisibol, isang halo ng takot at pananabik. Hindi niya maintindihan kung bakit,
ngunit pakiramdam niya ay may mahalagang mangyayari. Maingat niyang ipinasok ang kanyang daliri sa loob ng bote at sinubukang kunin ang singsing. Sa una, tila ito'y nakadikit sa loob, ngunit matapos ang ilang sandali, dahan-dahan itong kumawala. Nang tuluyan na niyang mahawakan ang singsing, isang kakaibang init ang dumaloy sa kanyang kamay. Napabuntong hininga siya. Ang singsing ay mas magaan kaysa inaasahan niya, ngunit ang pakiramdam nito ay tila mabigat, hindi sa timbang kundi sa kahulugan. Ang disenyo nito ay kakaiba, may mga ukit na hindi niya maintindihan. Ang mga linya ay tila gumagalaw kapag tinatanaw sa ilalim ng liwanag. Bakit kaya ito nasa loob ng bote? Bulong niya sa sarili. Walang sumagot. Ngunit sa kanyang isipan, may kung anong tila bumubulong. Isang tinig na hindi niya marinig ng malinaw, ngunit sapat upang maramdaman niya ang presensya nito. Napaatras siya ng kaunti. Bigla niyang naisip na baka ito ay mapanganib. Marahil ay may nagmamay-ari nito. O baka naman isa itong bagay na hindi dapat paglaruan. Ngunit kasabay ng takot ay ang kanyang matagal ng pangarap, ang magkaroon ng mas maayos na buhay. Isang bagay na maaaring magbago sa kanyang kapalaran. Mahigpit niyang hinawakan ang singsing. At kung ito na ang pagkakataon ko, mahina niyang wika. Sa sandaling iyon, tila bahagyang kumislap ang singsing. Hindi ito malinaw na liwanag, kundi isang banayad na pagningning na para bang sumasagot sa kanyang mga salita. Napalunok si Elias. Hindi niya alam kung ano ang kanyang nasimulan. Ngunit alam niyang ang araw na iyon, ang simpleng umaga sa dalampasigan, ay hindi na magiging katulad ng dati. At mula sa sandaling iyon, magsisimula ang isang paglalakbay na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Hindi agad umalis si Elias sa dalampasigan matapos niyang makuha ang singsing. Nakatayo lamang siya roon, tila nakatanim sa buhangin, habang mahigpit na hawak ang mahiwagang bagay sa kanyang palad. Ang liwanag ng umaga ay unti-unti nang lumalakas, at ang init ng araw ay nagsisimula nang dumampi sa kanyang balat, ngunit hindi niya iyon alintana. Ang buong atensyon niya ay nasa singsing. Dahan-dahan niya itong inangat at pinagmasdan. Sa ilalim ng liwanag, mas malinaw niyang nakita ang mga ukit na nakapalibot dito. Hindi iyon karaniwang disenyo, hindi simpleng mga guhit o palamuti. Para itong mga simbolo na may kahulugan, mga letrang hindi niya pa kailanman nakita sa kanyang buhay. Habang tinititigan niya ito, tila ba gumagalaw ang mga ukit, parang may sariling galaw na hindi sumusunod sa anumang batas ng kalikasan. Napapikit si Elias sandali, saka muling dumilat. Nandoon pa rin ang singsing, tahimik, ngunit may kakaibang presensya. Isinuksok niya ito sa kanyang bulsa at napagpasyahang umuwi na. Hindi niya kayang manatili roon ng matagal. May kung anong bumabagabag sa kanyang isipan. Hindi ito simpleng bagay na napulot lamang. Ramdam niya iyon sa kaibuturan ng kanyang puso. Habang naglalakad siya pauwi, tila mas mabigat ang kanyang mga hakbang kaysa karaniwan. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa iniisip. Pagdating sa kanyang kubo, agad siyang pumasok at isinara ang pinto. Ang loob ay tahimik. Tanging ang mahinang ingay ng hangin na pumapasok sa mga siwang ng dingding ang maririnig. Umupo siya sa lumang bangkito sa tabi ng maliit na mesa. Dahan-dahan niyang inilabas ang singsing. Muli niya itong pinagmasdan. Kung may kapangyarihan ka. Bulong niya, halos hindi marinig.
Ipakita mo sa akin. Tahimik ang paligid. Walang nangyari. Napabuntong hininga siya at bahagyang ngumiti sa sarili. Marahil ay nagpadala lamang siya sa kanyang imahinasyon. Isang lumang singsing sa loob ng bote. Iyon lang iyon. Ngunit sa sandaling ilalapag na sana niya ang singsing, bigla itong uminit sa kanyang kamay. Napatras siya. Hindi ito masakit na init, kundi isang kakaibang init na tila may kasamang pulso, parang may tibok, parang may buhay. Unti-unti, ang liwanag mula sa singsing ay nagsimulang lumabas, mahina sa una, ngunit lumalakas habang lumilipas ang mga segundo. Napatingin si Elias sa paligid, kinakabahan. Anong nangyayari? Mahina niyang tanong. At doon niya narinig. Isang tinig. Hindi ito nanggaling sa labas. Hindi rin ito mula sa kanyang mga tainga. Para itong nagmula sa loob ng kanyang isipan. Malinaw, ngunit walang pinanggagalingan. Tagapagmana. Napatayo si Elias. Tagapagmana ng singsing. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya gumagalaw, tila natigilan ng takot at pagkamangha. Sino ka? Tanong niya, nanginginig ang boses. Sandaling tumahimik ang paligid at pagkatapos ay muling nagsalita ang tinig. Ako ang tagapagbantay ng kapangyarihang iyong hawak. Napahigpit ang hawak ni Elias sa singsing. Anong kapangyarihan? Agad niyang tanong. Ang kapangyarihang matagal nang nakatago. Ang kapangyarihang naghihintay ng isang karapat-dapat. Napaupo siya muli, tila nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Hindi ko maintindihan, bulong niya. Maiintindihan mo rin, tugon ng tinig. Ngunit kailangan mong matutong makinig at matutong humiling. Napakunot ang noo ni Elias. Humiling? Ang singsing ay hindi lamang alahas, paliwanag ng tinig. Ito ay sisidlan ng sinaunang kapangyarihan. Maaari nitong tugunan ang mga hiling ng may hawak, ngunit may kapalit. Napatigil siya. Ano ang kapalit? Tanong niya, mas maingat na ngayon. Ngunit walang agad na sagot. Sa halip, ang liwanag ng singsing ay bahagyang humina, parang naghihintay. Napatingin si Elias sa kanyang paligid, sa kanyang maliit na kubo, sa mga basag na dingding, sa bubong na tumutulo tuwing umuulan. Naalala niya ang mga gabing gutom siya, ang mga araw na wala siyang makain, at ang mga sandaling naramdaman niyang wala siyang halaga sa mundong ito. Unti-unting bumalik sa kanyang isipan ang tinig. Humiling ka. Napapikit si Elias. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tukso. Hindi simpleng pagnanais, kundi isang malalim na pag-asa. Isang pagkakataon na mabago ang kanyang buhay. Kung totoo ito, mahina niyang wika. Gusto ko ng pagkain. Sapat na pagkain para hindi na ako magutom. Sandaling katahimikan. Pagkatapos, ang liwanag ng singsing ay muling lumakas. Ang hangin sa loob ng kubo ay tila umikot, banayad ngunit malinaw. At sa kanyang harapan, sa ibabaw ng kanyang maliit na mesa, unti-unting lumitaw ang isang bagay. Isang mangkok. Mainit pa ang singaw. May laman itong kanin at ulam. Simpleng pagkain, ngunit sapat upang punuin ang kanyang tiyan. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Hindi siya makapaniwala. Dahan-dahan siyang lumapit, parang natatakot na baka mawala ito sa isang iglap. Inabot niya ang mangkok at hinawakan ito. Totoo, mainit. May amoy. Hindi ito panaginip. Napaupo siya at nagsimulang kumain.
Sa bawat subo, naramdaman niya ang init ng pagkain na matagal na niyang hinanap. Ang kanyang tiyan, na sanay sa kakarampot na laman, ay tila nagpasalamat sa bawat butil ng kanin. Ngunit habang kumakain siya, may kung anong bumabagabag sa kanyang isipan. Ang tinig. Ang kapalit. Matapos niyang maubos ang pagkain, dahan-dahan niyang ibinaba ang mangkok. Anong kapalit? Muli niyang tanong, mas matatag ang kanyang boses. Sandaling katahimikan. Pagkatapos ay muling nagsalita ang tinig. Bawat hiling ay may katumbas. Nanlamig ang kanyang katawan. Hindi libre ang kapangyarihan. Dagdag ng tinig. Ang bawat biyaya ay may kasamang kapalit. Hindi ngayon, kundi sa tamang panahon. Napahigpit ang kanyang hawak sa singsing. Ano ang kukunin nito sa akin? Tanong niya. Ngunit walang sumagot. Ang liwanag ng singsing ay unti-unting nawala at ang init nito ay bumalik sa karaniwang pakiramdam. Tahimik na muli ang kubo. Naiwan si Elias na mag-isa. Hawak ang isang bagay na kayang baguhin ang kanyang buhay, ngunit may dalang hiwagang hindi niya pa lubos na nauunawaan. At sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang tanong na hindi mawala-wala. Hanggang saan ang kaya niyang isugal para sa kanyang mga hiling? Hindi agad nakatulog si Elias ng gabing iyon. Nakaupo lamang siya sa gilid ng kanyang kama, isang lumang banig na inilatag sa sahig habang hawak ang mahiwagang singsing. Ang katahimikan ng gabi ay tila mas mabigat kaysa karaniwan. Kahit ang tunog ng alon mula sa dagat ay parang malayo at hindi maabot. Sa kanyang harapan ay ang mangkok na kanina lamang ay puno ng pagkain. Ngayon, ito'y wala ng laman. Isang patunay na ang kanyang karanasan ay hindi isang panaginip. Totoo ang lahat. Totoo ang singsing. Totoo ang kapangyarihan nito. Ngunit higit sa lahat, totoo rin ang babala. Bawat hiling ay may katumbas. Paulit-ulit itong umuukit sa kanyang isipan. Humiga siya, ngunit hindi niya maipikit ang kanyang mga mata ng matiwasay. Sa tuwing sinusubukan niyang matulog, naaalala niya ang tinig, ang malamig at kalmadong tinig na tila walang emosyon ngunit puno ng kapangyarihan. Bandang hating gabi, tuluyan na siyang napaupo muli. Hindi niya kayang baliwalain ang kanyang natuklasan. Muling kinuha ni Elias ang singsing at inilapit ito sa kanyang mukha. Sa liwanag ng buwan na pumapasok sa siwang ng kanyang kubo, bahagyang kumislap ang mga ukit nito. Kung may kapalit, bulong niya, kailangan kong malaman kung ano. Tahimik. Walang sagot. Ngunit hindi tulad kanina, hindi na siya basta titigil. Kung naririnig mo ako, mas malinaw niyang sabi, ipaliwanag mo sa akin, hindi ako magpapaloko. Ilang sandali ang lumipas. Pagkatapos, unti-unting uminit ang singsing. Hindi na siya nagulat. Sa halip, mas naging handa siya. At bakit mo gustong malaman? Tanong ng tinig. Malamig ngunit malinaw. Dahil buhay ko ang nakataya, sagot ni Elias. Kung may kapangyarihan ito, gusto kong maintindihan kung ano ang kapalit. Sandaling katahimikan. Pagkatapos ay tila mas naging mabigat ang presensya sa paligid. Ang bawat hiling, dahan-dahang paliwanag ng tinig, ay kumukuha ng bahagi mula sa iyo. Napakunot ang noo ni Elias. Bahagi? Anong bahagi? Maaring lakas, maaring oras, maaring alaala. Nanlamig ang kanyang pakiramdam. Alaala? Ulit niya.
halos pabulong. May mga kapangyarihang hindi kayang bayaran ng ginto o kayamanan. Dagdag ng tinig. Ang singsing ay kumukuha ng mas mahalaga, mga bagay na hindi mo agad mapapansin na nawawala. Napatitig si Elias sa singsing. Paano ko malalaman kung ano ang kukunin nito? Hindi mo malalaman hanggat hindi pa dumarating ang panahon. Parang may kumurot sa kanyang dibdib. Hindi patas iyon, mahina niyang sabi. Ang kapangyarihan ay hindi kailanman naging patas. Tugon ng tinig. Muling natahimik ang paligid. Napatungo si Elias. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na bigat ng kanyang natuklasan. Ang singsing ay hindi lamang sagot sa kanyang mga problema. Ito rin ay isang panganib. Ngunit sa kabila nito, may isang tanong na hindi niya maiwasang itanong sa sarili. Kung hindi niya ito gagamitin, paano siya mabubuhay? Kinabukasan, muling nagising si Elias bago sumikat ang araw. Ngunit iba na ang kanyang pakiramdam. Mas mabigat. Mas puno ng iniisip. Lumabas siya ng kubo at naglakad patungo sa baryo. Sa kanyang pagdaan, nakita niya ang isang matandang babae na hirap magbuhat ng tubig mula sa balon. Si Aling Rosa. Isa siya sa iilang taong minsang nagbigay kay Elias ng pagkain noong siya'y bata pa. Elias. Mahina nitong tawag nang mapansin siya. Pwede mo ba akong tulungan? Agad siyang lumapit. Wala na po ba kayong kasama? Tanong niya habang kinukuha ang timba. Wala na. Sagot ng matanda, may bahid ng lungkot. Mag-isa na lang ako. Tahimik na tumango si Elias at tinulungan siyang magbuhat ng tubig papunta sa kanyang kubo. Hindi ito ang unang beses na ginawa niya iyon, ngunit ngayon, iba ang kanyang nararamdaman. Habang inilalapag niya ang timba, napansin niya ang loob ng kubo ni Aling Rosa. Halos walang laman. Mas payak pa kaysa sa kanya. At ito na lang ang pagkain ko. Mahina nitong sabi, sabay turo sa isang maliit na lalagyan na halos walang laman. Napahinto si Elias. May kung anong gumalaw sa kanyang loob. Naalala niya ang mainit na pagkain na ibinigay ng singsing sa kanya kahapon. Madali lang sana. Isang hiling. Isang salita. Ngunit kasabay nito, naalala niya ang babala. Ang kapalit. Napahigpit ang kanyang kamao. Kung gagamitin ko ito, bulong niya sa sarili. Para sa iba naman. Dahan-dahan niyang kinuha ang singsing sa kanyang bulsa. Tahimik siyang tumingin dito. Kung may kapangyarihan ka, bulong niya, bigyan mo siya ng pagkain. Hindi para sa akin, kundi para sa kanya. Sandaling katahimikan. Pagkatapos, unti-unting kumislap ang singsing. Sa harapan nila, sa ibabaw ng lumang mesa ni Aling Rosa, unti-unting lumitaw ang pagkain, kanin, gulay at isda. Sapat hindi lamang para sa isang araw, kundi para sa ilang araw. Napaatras ang matanda. Ano ito? Nanginginig nitong tanong. Hindi agad sumagot si Elias. Nakatingin lamang siya sa singsing. Sa pagkakataong iyon, wala siyang naramdamang sakit o kakaiba. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, may isang bagay na tila bahagyang nawala. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Parang may nawala, ngunit hindi niya matukoy kung ano. Salamat, Elias. Umiiyak na, sabi ni Aling Rosa. Ngunit si Elias ay nanatiling tahimik.
Hindi siya sigurado kung dapat ba siyang matuwa. Dahil sa unang pagkakataon, ginamit niya ang kapangyarihan ng singsing hindi para sa sarili, kundi para sa iba. At doon niya napagtanto. Ang tunay na pagsubok ay hindi kung paano gamitin ang kapangyarihan, kundi kung kailan ito dapat pigilan. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi na muling naging payapa ang isipan ni Elias. Simula nang gamitin niya ang singsing para kay Aling Rosa, may kakaibang pakiramdam na nanatili sa kanyang dibdib, isang uri ng pangungulila na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito sakit, ngunit hindi rin ito simpleng pagod. Para bang may bahagi ng kanyang sarili na tahimik na nawala. Isang umaga, habang siya'y naglalakad sa dalampasigan, napansin niyang may isang bagay na kakaiba. Hindi niya maalala ang isang alaala. Huminto siya. Pinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukang balikan ang kanyang mga nakaraan. Ang kanyang kabataan, ang mga araw na nag-iisa siya, ang mga gabing gutom siya. Ngunit may isang bahagi roon na tila nabura. Isang mukha, isang tao. Alam niyang may isang matandang babae na madalas magbigay sa kanya ng pagkain noong siya'y bata pa. Ngunit hindi niya maalala ang mukha nito. Napadilat siya. Nanlamig ang kanyang pakiramdam. Hindi maaari. Bulong niya. Muli niyang sinubukang alalahanin. Wala. Blanko. Doon niya naunawaan ang kapalit. Isang alaala, mahina niyang sabi. Ang tinig ng singsing ay muling sumagi sa kanyang isipan. Maaaring lakas, maaaring oras, maaaring alaala. Napahawak siya sa kanyang ulo. Iyon ba ang kinuha mo sa akin? Tanong niya. Nanginginig ang boses. Tahimik. Ngunit ang katahimikan ay sapat na sagot. Unti-unti siyang napaupo sa buhangin. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang takot. Hindi takot sa iba, kundi takot sa sarili niyang desisyon. Kung ang bawat hiling ay may kapalit, ilang alaala pa ang mawawala sa kanya. Ilang bahagi ng kanyang pagkatao ang unti-unting maglalaho. Kinagabihan, bumalik si Elias sa kanyang kubo na mas mabigat ang damdamin kaysa dati. Hindi na niya hawak ang singsing ng may parehong pananabik. Ngayon, ito'y parang isang bagay na dapat niyang katakutan, ngunit hindi niya rin kayang bitawan. Inilapag niya ito sa mesa at matagal na tinitigan. Kung hindi ko ito gagamitin, bulong niya, maghihirap ako. Kung gagamitin ko naman, napapikit siya. Unti-unti akong mawawala. Sa katahimikan ng gabi, muling narinig niya ang tinig. Natuto ka na, napadilat si Elias. Hindi ito pagkatuto, mariin niyang sagot. Ito ay pananakot. Hindi ka pinipilit ng singsing, tugon ng tinig. Ikaw ang pumipili. Napangisi siya ng mapait. May pagpipilian ba ako? Tanong niya. Kung wala akong pagkain, kung wala akong tulong, paano ako mabubuhay? Gaya ng dati. Tumahimik siya. Tama ang tinig. Nabuhay siya nang wala ang singsing. Ngunit, mabigat iyon, mahirap, at puno ng sakit. Napatingin siya sa kanyang mga kamay, magaspang, puno ng galos, at patunay ng kanyang paghihirap. Hindi ko na gustong bumalik sa ganon, mahina niyang sabi. Kung gayon, sagot ng tinig, handa kang magbayad. Hindi siya agad sumagot, dahil alam niyang totoo iyon. Lumipas ang ilang araw na hindi niya ginagamit ang singsing. Sinubukan niyang bumalik sa dati niyang pamumuhay. Mangolekta ng kahoy, mangisda,
magtiis sa gutom. Ngunit hindi na ito tulad ng dati. Ngayon na alam niyang may mas madaling paraan, mas mahirap tanggapin ang hirap. Sa bawat gutom na kanyang nararamdaman, tila ba mas matindi ito. Sa bawat pagod, mas mabigat. At sa bawat pagkakataon na naiisip niya ang singsing, may isang tinig na bumubulong sa kanya. Isang hiling lang. Isang hapon, habang siya'y pauwi, may narinig siyang sigawan mula sa gitna ng baryo. Napatigil siya. Agad siyang tumakbo papunta roon. Pagdating niya, nakita niya ang isang batang lalaki na nakahandusay sa lupa. Napapalibutan ito ng mga tao at ang ina nito ay umiiyak. Nilalagnat siya! Sigaw ng isang babae. Kailangan natin ng gamot! Ngunit walang makapagbigay. Walang sapat na pera. Walang makuhang tulong. Napatayo si Elias sa gilid, tahimik na nakatingin. Muling bumalik ang pakiramdam na matagal na niyang sinusubukang iwasan. Ang tukso. Kung gagamitin ko, bulong niya sa sarili, maliligtas siya. Ngunit kasabay nito, may kapalit. Napapikit siya. Sa kanyang isipan, naglalaban ang dalawang bagay. Ang takot na mawala ang bahagi ng kanyang sarili at ang pagnanais na tumulong. Muli niyang kinuha ang singsing. Mahigpit ang kanyang hawak dito. Hindi ko alam kung ano ang kukunin mo. Mahina niyang sabi, pero hindi ko kayang tumalikod. Tahimik ang paligid. Lahat ay naghihintay. At kung ito ang kapalit, dagdag niya, tatanggapin ko. Unti-unting kumislap ang singsing. At sa sandaling iyon, naramdaman niya, hindi lamang ang init ng kapangyarihan, kundi ang unti-unting paglapit ng isang kapalit na hindi niya pa kayang sukatin. Sa gitna ng nagkakagulong mga tao, tahimik na nakatayo si Elias. Hawak ang singsing, nakapikit, at tila nakikipaglaban sa isang desisyong hindi niya na mababawi. Sa kanyang harapan, ang batang may sakit ay patuloy na hinihingal. Ang ina nito ay halos mawalan na ng pag-asa, yakap ang anak habang umiiyak. Wala na ba talagang magagawa? Paulit-ulit nitong tanong. Walang sumasagot. Dahan-dahang lumuhod si Elias sa tabi ng bata. Hindi siya kilala ng karamihan at wala ring nakapansin sa kanyang paglapit. Isa lamang siyang tahimik na bata sa baryo, ngunit sa sandaling iyon, siya lamang ang may kakayahang magbago ng mangyayari. Kung may kapangyarihan ka, bulong niya habang hawak ang singsing, pagalingin mo siya. Walang seremonya. Walang ingay. Ngunit sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Ang hangin ay bahagyang lumamig at ang liwanag ng araw ay tila naging mas maputla. Walang nakapansin nito maliban kay Elias. Isang banayad ngunit malinaw na pagbabago sa paligid. Unti-unting kumislap ang singsing. At sa loob ng ilang sandali, ang batang kanina'y naghihirap ay biglang kumalma. Ang kanyang paghinga ay naging maayos, at ang kanyang noo na kanina'y mainit ay unti-unting lumamig. Napansin ito ng ina. Anak! Nanginginig nitong tawag. Dahan-dahang dumilat ang bata. Ma! Mahina nitong sagot. Nagiyak ang ina sa tuwa at agad itong niyakap. Nagkagulo ang mga tao sa paligid. Ang ilan ay nagulat, ang iba ay napanganga, at ang karamihan ay hindi maipaliwanag ang kanilang nasaksihan. Ngunit si Elias ay nanatiling tahimik. Hindi siya tumingin sa iba. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan siyang tumayo at umatras, palayo sa gitna ng mga tao. Sa kanyang dibdib,
may kakaibang pakiramdam na unti-unting lumalawak. Hindi ito sakit. Hindi rin ito takot, kundi isang uri ng pagkawala. Habang naglalakad siya palayo, napahinto siya. May isang bagay na hindi niya maalala. Isang tunog. Isang alaala. Isang simpleng bagay na dati pamilyar sa kanya. Ngunit ngayon ay tila naglaho. Sinubukan niyang alalahanin. Wala. Napakunot ang noo niya. Anong nawala sa akin? Bulong niya. Ngunit walang sagot. Hindi tulad ng unang pagkakataon, hindi malinaw kung ano ang kinuha ng singsing. At iyon ang mas nakakatakot. Pagbalik niya sa kanyang kubo, umupo siya sa sahig at inilapag ang singsing sa kanyang harapan. Matagal niya itong tinitigan. Dalawa na, mahina niyang sabi. Dalawang hiling, dalawang kapalit. Ngunit isa lamang ang malinaw niyang naaalala, ang nawalang alaala ng isang taong minsang tumulong sa kanya. Ngayon, may isa pa. Ngunit hindi niya alam kung ano iyon. Mas mapanganib ito kaysa sa iniisip ko. Bulong niya. Ngayon mo lang napagtanto. Napataas ang kanyang tingin. Ang tinig ay muling naroon. Hindi mo sinabi kung ano ang kukunin nito. Mariin niyang sagot. Paano ako magdedesisyon kung hindi ko alam ang mawawala sa akin? Kung alam mo ang kapalit, tugon ng tinig, hindi mo na kailangan ang lakas ng loob. Napatigil si Elias. May punto ang tinig. Kung alam niya ang eksaktong mawawala, baka hindi niya kayanin ang magdesisyon. Ngunit ngayon, kailangan niyang magtiwala o sumugal. Hindi ito patas, muli niyang sabi. Hindi ito laro, sagot ng tinig. Ito ay kapangyarihan. Muling natahimik ang paligid. Napabuntong hininga si Elias at humiga sa kanyang banig. Ngunit hindi siya agad nakatulog. Sa halip, iniisip niya ang nangyari sa baryo, ang batang gumaling, ang mga taong nagulat, at ang ina na puno ng pasasalamat. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kakaibang init sa kanyang puso. Hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa nagawa niyang kabutihan. Kung ganito ang kapalit, bulong niya sa sarili, baka kaya ko. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, may isang bahagi na hindi sumasang-ayon. Isang bahagi na tahimik na nagsasabing, hindi mo pa alam ang buong presyo. Kinabukasan, nagising si Elias na tila may kulang sa kanyang pakiramdam. Hindi niya maipaliwanag. Normal naman ang lahat. Naroon ang kanyang kubo. Naroon ang dagat. Naroon ang kanyang katawan at isipan. Ngunit may isang bahagi sa kanya na tila naging mas tahimik, mas walang laman. At kahit anong pilit niyang intindihin, hindi niya matukoy kung ano iyon. Habang siya'y nakaupo sa labas ng kanyang kubo, may isang batang lumapit sa kanya. Ate ko po. Ay, gumaling na, sabi nito, nakangiti. Salamat po. Napatingin si Elias sa bata. Hindi niya alam kung bakit siya pinapasalamatan. Hindi niya maalala ang nangyari kahapon ng malinaw. Napatigil siya. Anong nangyari? Tanong niya. Nagulat ang bata. Kayo po ang tumulong, hindi po ba? Tahimik si Elias. Sa kanyang isipan, may mga piraso ng alaala, ngunit hindi buo. May nangyari. May ginawa siya.
ngunit ang detalye nito ay tila unti-unting nabubura. Napahigpit ang kanyang hawak sa singsing. Doon niya tuluyang naunawaan. Ang pangalawang kapalit ay hindi lamang isang alaala, kundi ang kakayahang maalala ang kanyang sariling kabutihan. Unti-unting nawawala sa kanya ang mga bagay na nagbibigay kahulugan sa kanyang pagkatao. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang bagay na mas mabigat kaysa takot. Pangamba. Dahil kung magpapatuloy ito, darating ang araw na hindi na niya maalala kung sino siya. Hindi na mapakali si Elias. Simula nang mapagtanto niya na hindi lamang alaala ang nawawala sa kanya, kundi pati ang kahulugan ng kanyang mga ginawa, tila unti-unting nagiging banyaga ang sarili niyang pagkatao. Umupo siya sa harap ng kanyang kubo, nakatingin sa dagat, ngunit hindi niya ito tunay na nakikita. Ang kanyang isip ay puno ng tanong na wala namang kasagutan. Ako pa ba ito? Mahina niyang bulong. Sa kanyang kamay, naroon ang singsing, tahimik, walang liwanag, tila isang karaniwang bagay lamang. Ngunit alam niyang hindi iyon totoo. Ito ang dahilan. Ito ang susi. At ito rin ang unti-unting kumakain sa kanya. Napapikit siya at sinubukang alalahanin ang mga nangyari nitong mga nakaraang araw. May mga larawan sa kanyang isip, isang matandang babae, isang batang may sakit, mga taong nag-aalala. Ngunit ang mga iyon ay parang mga aninong walang muka. Nandoon, ngunit hindi niya mahawakan. Parang alaala ng isang panaginip na unti-unting nawawala sa paggising. Napahawak siya sa kanyang ulo. Hindi ko na kaya ito, mahina niyang sabi. Ngunit sa kabila ng kanyang takot, may isang bagay na nananatili. Ang singsing at ang kapangyarihan nito. Lumipas ang mga oras na wala siyang ginagawa. Hindi siya pumunta sa dagat. Hindi siya nangolekta ng kahoy. Hindi siya kumain. Nakaupo lamang siya, tahimik na pinagmamasdan ng singsing. Hanggang sa may isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Si Mang Timo. Isa ito sa mga mangingisda sa baryo. Tahimik, ngunit kilala sa kanyang kabaitan. Elias, tawag nito. Ayos ka lang ba? Napatingin si Elias. Sandaling natigilan siya. Pamilyar ang mukha ng matanda, ngunit hindi niya agad maalala kung sino ito. Opo, sagot niya, pilit nang umiti. Umupo si Mang Timo sa tabi niya. Napansin kong hindi ka na lumalabas nitong mga araw, sabi nito. May problema ba? Hindi agad sumagot si Elias. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang isang bagay na siya mismo ay hindi lubos na nauunawaan. Kung sasabihin ko, hindi rin po kayo maniniwala, mahina niyang sagot. Bahagyang ngumiti ang matanda. Subukan mo, sabi nito. Minsan, ang mabigat na iniisip ay gumagaan kapag ibinabahagi. Napatingin si Elias sa dagat. Sandaling katahimikan. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inilabas ang singsing. May nahanap po ako, sabi niya. At simula noon, nagbago ang lahat. Pinagmasdan ni Mang Timo ang singsing. Maganda, komento nito. Pero bakit parang takot ka dito? Napalunok si Elias. Dahil may kapalit po ang bawat paggamit nito, sagot niya. Anong kapalit? Napapikit siya. Mga bagay na hindi ko agad napapansin hanggang sa mawala na. Tahimik ang matanda. Hindi ito agad nagsalita. Sa halip tumingin ito sa malayo,
parang may inaalalang malalim. Alam mo, sa wakas ay sabi nito, may mga bagay sa mundo na hindi talaga dapat hinahanap. Napatingin si Elias. Pero kapag dumating na sa atin, dagdag ng matanda, nasa atin na kung paano natin haharapin. Paano kung mali ang piliin ko? Tanong ni Elias. Ngumiti si Mang Timo, ngunit may lungkot sa mga mata nito. Lahat ng tao nagkakamali. Sagot niya. Pero ang mahalaga, natututo tayo. Napatitig si Elias sa singsing. Paano kung ang kapalit ay ang mismong kakayahan kong matuto? Tanong niya. Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, dahan-dahan nitong inilagay ang kamay sa balikat ni Elias. Kung ganoon, sabi nito, mas lalo mong kailangang mag-ingat. Tahimik silang dalawa. Ngunit sa kaibuturan ng isip ni Elias, may isang bagay na unti-unting nabubuo. Isang ideya. Isang paraan. Kung hindi ko mapipigilan ng kapalit, bulong niya sa sarili, kailangan kong labanan ito. Napatingin siya sa singsing. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng takot, kundi determinasyon. Kung kumukuha ka ng alaala, mahina niyang sabi, mag-iiwan ako ng bakas. Agad siyang tumayo at pumasok sa kanyang kubo. Kumuha siya ng isang lumang papel at uling. At doon, nagsimula siyang magsulat. Isinulat niya ang lahat. Ang araw na nahanap niya ang singsing. Ang mga hiling na ginawa niya. Ang mga taong tinulungan niya. At ang mga bagay na unti-unti niyang nakakalimutan. Bawat detalye. Bawat pakiramdam. Bawat takot. Hindi siya tumigil hanggat hindi niya naisusulat ang lahat ng kaya niyang maalala. Pagkatapos, inilagay niya ang papel sa isang maliit na kahon at itinago ito sa ilalim ng kanyang banig. Kung makalimutan ko, sabi niya, ito ang magpapaalala sa akin. Muling kinuha ni Elias ang singsing. Ngunit ngayon, iba na ang kanyang tingin dito. Hindi na ito basta tukso. Hindi na rin ito simpleng panganib. Ito ay isang laban. Isang laban sa pagitan ng kapangyarihan at pagkatao. At sa sandaling iyon, gumawa siya ng isang tahimik na pangako. Hindi niya hahayaang mawala ang kanyang sarili kahit gaano pa kalaki ang kapalit. Ngunit sa kailaliman ng katahimikan, may isang bagay na hindi niya napansin. Habang siya ay nagsusulat, may isang detalyeng hindi niya naisama. Isang mahalagang alaala na tuluyan nang nawala sa kanya. Madaling araw pa lamang ay nagising na si Elias. Hindi dahil sa ingay o gutom, kundi sa isang pakiramdam na tila may nakalimutan siya. Isang bagay na mahalaga, ngunit hindi niya matukoy kung ano. Agad siyang napabangon mula sa kanyang banig at doon niya naalala ang kahon. Dali-dali niyang hinanap ito sa ilalim ng kanyang higaan. Nang makita niya ito, agad niya itong binuksan. Bahagya pang nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa loob ay ang papel na isinulat niya kagabi. Dahan-dahan niya itong inilabas at nagsimulang magbasa. Sa bawat linya, unti-unting bumalik ang mga bagay na tila nawala sa kanyang isipan. Ang pagkakatagpo niya sa singsing, ang mga hiling na kanyang ginawa, ang matandang tinulungan niya, ang batang gumaling sa sakit. Ngunit hindi lahat ay bumalik. May mga bahagi pa rin na tila may puwang, parang isang kwento na may nawawalang pahina. Napahinto siya sa pagbabasa. Hindi pa rin buo.
bulong niya. Ngunit kahit papaano, may sapat na siyang naalala upang maunawaan ang kanyang sitwasyon. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Hindi pa ako tuluyang nawawala, sabi niya sa sarili. Muli niyang tiningnan ang singsing na nasa tabi niya. Ngayon hindi na lamang ito isang mahiwagang bagay. Ito ay isang pagsubok. At siya ay nasa gitna ng laban. Lumabas si Elias ng kubo, dala ang papel. Umupo siya sa isang malaking bato malapit sa dagat at muling binasa ang kanyang isinulat. Habang ginagawa niya iyon, may napansin siyang kakaiba. May isang bahagi sa papel na tila hindi niya maalala kung kailan niya isinulat. Isang pangungusap na naiiba ang sulat. Mas madiin, mas magulo, at tila isinulat sa pagmamadali. Huwag kang magtiwala sa tinig. Napakunot ang noo ni Elias. Hindi ako ang nagsulat nito, mahina niyang sabi. Ngunit malinaw na ang sulat ay kanya. Parehong estilo, parehong kamay. Ngunit wala siyang alaala na isinulat niya iyon. Nanlamig ang kanyang pakiramdam. Muling bumalik sa kanyang isipan ang tinig ng singsing. Malamig, kalmado, at tila laging may kontrol. Ako ang tagapagbantay ng kapangyarihang iyong hawak. Napahigpit ang hawak niya sa papel. Kung hindi ako dapat magtiwala, bulong niya, kung gayon, ano ang totoo? Tahimik ang paligid. Ang dagat ay patuloy sa banayad na pag-alon, ngunit tila wala itong maibigay na sagot. Habang siya ay nag-iisip, may isang batang babae ang lumapit sa kanya. Si Lyra. Isa sa mga bata sa baryo na madalas niyang nakikita, ngunit hindi nakakausap. Elias, sabi nito, lagi kang nag-iisa. Napatingin siya rito. Hindi niya agad maalala ang pangalan nito, ngunit pamilyar ang mukha. Sanay na ako, sagot niya. Umupo si Lyra sa tabi niya. Hindi ka ba natatakot? Tanong nito. Sa ano? Sa pagiging mag-isa. Napaisip si Elias. Dati, hindi. Ngunit ngayon, oo. Tahimik niyang sagot. Ngumiti ang bata. Hindi naman kailangang ganun palagi, sabi nito. Napatingin siya sa kanya. Paano mo nasabi? Dahil kahit wala kang pamilya, sagot ni Lyra, may mga taong nandito pa rin. Sandaling natahimik si Elias. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kung anong gumaan sa kanyang pakiramdam. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Salamat, sabi niya. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, may isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Muli niyang tiningnan ang papel. Huwag kang magtiwala sa tinig. Kung hindi ako magtitiwala, bulong niya, kailangan kong hanapin ang katotohanan. Tumayo siya. Napatingin sa kanya si Lyra. Saan ka pupunta? Tanong nito. Maghahanap ng sagot. Sagot niya. At sa unang pagkakataon, may malinaw na direksyon ang kanyang mga hakbang. Hindi na lamang siya nagre-react sa kapangyarihan ng singsing. Hahahanapin niya ang pinagmulan nito. Habang siya'y naglalakad palayo sa baryo, mahigpit ang kanyang hawak sa singsing. Ngunit ngayon, may bago na siyang layunin. Hindi lamang gamitin ito, kundi unawain ito. At kung kinakailangan, labanan ito. Sa kanyang likuran, tahimik na nakatingin si Lyra. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang bagay na hindi napansin ni Elias. Isang kakaibang lungkot.
at isang lihim na tila mas malalim pa kaysa sa mismong kapangyarihan ng singsing. Hindi na nagaksaya ng oras si Elias. Matapos ang maikling pag-uusap nila ni Lyra, agad siyang naglakad palabas ng baryo, palayo sa dagat, palayo sa kanyang nakasanayang mundo at papunta sa isang direksyong hindi niya pa kailanman tinahak. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang iisang tanong. Saan nanggaling ang singsing? Kung may pinagmulan ito, marahil ay may kasagutan din. At kung may kasagutan, baka may paraan upang pigilan ang kapalit. Ang landas na tinahak niya ay hindi madali. Ang dating malinaw na buhangin ng dalampasigan ay napalitan ng magaspang na lupa at makakapal na damo. Sa bawat hakbang, mas nagiging masukal ang kanyang dinadaanan. Ang hangin ay nagbago rin. Hindi na ito kasing banayad ng sa tabing dagat. Mas malamig, mas mabigat. Parang may dalang lihim na matagal nang nakatago. Habang siya'y patuloy na naglalakad, napansin niya ang isang bagay. Ang singsing. Bahagya itong umiinit. Hindi tulad ng dati na tumutugon sa kanyang mga hiling, kundi tila may sariling direksyon. Parang may hinihila siyang puwersa. Napahinto si Elias. Inangat niya ang kanyang kamay at tiningnan ang singsing. Unti-unti itong kumikislap. "Kinagabayan mo ba ako?" tanong niya. Walang sagot. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang pakiramdam, alam niyang hindi ito basta nagkataon. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Makalipas ang ilang oras, narating niya ang isang bahagi ng kagubatan na tila matagal nang hindi napupuntahan ng tao. Ang mga puno ay matatangkad at makakapal, at ang liwanag ng araw ay hirap makalusot sa kanilang mga sanga. Tahimik ang paligid. Masyadong tahimik. Walang huni ng ibon. Walang galaw ng hangin. Parang may nagmamasid. Napahigpit ang hawak ni Elias sa singsing. "Hindi na ako babalik," bulong niya sa sarili. "Hindi hanggat wala akong nalalaman." Sa kanyang paglalakad, may napansin siyang kakaiba sa lupa. Mga lumang bakas ng bato na tila bahagi ng isang dating daan. Halos natabunan na ito ng damo at lupa, ngunit malinaw na hindi ito likha ng kalikasan. "May dumaan na rito," sabi niya. Sinundan niya ang bakas. Habang mas lumalalim siya sa kagubatan, mas lumilinaw ang landas. Parang may kung anong puwersa na nag-aalis ng hadlang sa kanyang daan. Hanggang sa makarating siya sa isang lugar na tila nakalimutan na ng panahon. Isang lumang guho. Ang mga pader ay sira-sira, ang mga bato ay natabunan ng lumot, at ang mga haligi ay bahagyang nakatayo pa rin, tila pilit na humahawak sa alaala ng nakaraan. Napahinto si Elias. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kakaibang pakiramdam siyang naramdaman sa lugar na iyon. Parang pamilyar, ngunit hindi niya maalala kung bakit. Dahan-dahan siyang lumapit sa guho. Sa bawat hakbang, mas lumalakas ang init ng singsing sa kanyang kamay. Hanggang sa tuluyan itong kumislap ng mas maliwanag kaysa dati. Sa gitna ng guho, may isang bilog na bato na tila altar. At sa ibabaw nito, may isang ukit, isang simbolo, kapareho ng nasa singsing. Nanlaki ang mga mata ni Elias. "Ito," bulong niya, "ito ang pinanggalingan mo." Lumapit siya sa altar. Habang ginagawa niya iyon, may biglang pagbabago sa paligid. Ang hangin ay tila umikot. Ang lupa ay bahagyang umuga.
at ang liwanag sa paligid ay unti-unting nagbago. Parang lumulubog sa isang alaala na hindi kanya. Napaatras siya. Ngunit huli na. Ang kanyang paningin ay unti-unting napuno ng liwanag. At sa loob ng ilang sandali, nawala ang kasalukuyan. Napunta siya sa ibang panahon. Sa kanyang harapan, nakita niya ang parehong lugar, ngunit hindi na ito guho. Ito ay buo. Mataas ang mga haligi. Maliwanag ang paligid. At sa gitna ng altar, may isang tao. Isang lalaking nakasuot ng kakaibang kasuotan. Hindi tulad ng sa baryo. Ang kanyang muka ay hindi malinaw, ngunit ang kanyang presensya ay mabigat. Hawak nito ang singsing. Ang kapangyarihang ito, sabi ng lalaki, ay hindi para sa lahat. May mga tao sa paligid, tila nakikinig. Ang sino mang gagamit nito, dagdag niya, ay kailangang magbayad ng bahagi ng kanyang sarili. Napahigpit ang kamao ni Elias. Naririnig niya ang lahat. Nakikita niya ang lahat. Ngunit hindi siya bahagi nito. Isa lamang siyang saksi. Kung hindi mo kayang tanggapin ang kapalit, sabi ng lalaki, huwag mong hahawakan ng singsing. Unti-unting nagbago ang eksena. Ang mga tao ay naglaho. Ang lugar ay muling nasira. At ang lalaking may hawak ng singsing ay naglaho rin. Naiwan si Elias. Nag-iisa sa gitna ng guho. Hinihingal siya. Parang bagong gising mula sa isang panaginip. Ngunit alam niyang hindi iyon panaginip. Ito ay alaala. Isang alaala ng nakaraan ng singsing. Dahan-dahan niyang tiningnan ang kanyang kamay. Naroon pa rin ang singsing. Tahimik. Ngunit ngayon, mas malinaw na sa kanya ang katotohanan. Hindi siya ang unang gumamit nito. At marahil, hindi rin siya ang huli. Kung may gumawa nito, bulong niya, baka may paraan din para pigilan ito. Ngunit bago pa siya makapag-isip pa, muling narinig niya ang tinig. Mas malinaw, mas malapit. At handa ka bang malaman ang buong katotohanan? Napahigpit ang kanyang hawak sa singsing. Hindi siya sumagot, ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi na siya maaaring umatras. Nanatiling nakatayo si Elias sa gitna ng guho. Hindi gumagalaw, hindi nagsasalita. Ang tinig na kanyang narinig ay hindi na tulad ng dati. Mas malinaw, mas malapit, at mas totoo. Andito ka na sa pinagmulan. Muling wika ng tinig. Hindi na sapat ang tanong. Kailangan mo nang pumili. Dahan-dahang umikot si Elias. Sinusuri ang paligid. Magpakita ka, marin niyang sabi. Sa loob ng ilang sandali, tila tumigil ang hangin. At pagkatapos, may isang anyo ang unti-unting nabuo sa harap ng altar. Hindi ito ganap na tao, ngunit hindi rin ganap na anino. Isa itong presensyang may hugis, ngunit walang malinaw na mukha. Ang katawan nito ay tila gawa sa liwanag at usok, patuloy na nagbabago sa bawat sandali. Napaatras si Elias, ngunit hindi siya tumakbo. Ako ang tagapagbantay, sabi ng nilalang. Ang singsing? Tanong ni Elias. Ang kapangyarihang nakatali rito, sagot nito. Tahimik na tinitigan ni Elias ang nilalang. Bakit mo ako pinili? Tanong niya. Hindi kita pinili, tugon nito. Ikaw ang nakahanap. Pareho lang iyon, mariin niyang sabi.
ngunit umiling ang nilalang. Maraming dumaan sa baybayin, maraming nakakita sa bote, ngunit hindi lahat ay naglakas loob na kunin ang nasa loob. Napatigil si Elias. Naalala niya ang sandaling iyon, ang pag-aalinlangan, ang takot at ang desisyon na kunin ang singsing. Ibig mong sabihin, bulong niya, sinubok ako? Hindi, sagot ng nilalang. Inihayag lamang sa iyo ang posibilidad. Tahimik silang dalawa. Sa kaibuturan ng isip ni Elias, may unti-unting nabubuong pag-unawa. Kung gayon, sabi niya, sabihin mo sa akin ang katotohanan. Ano ba talaga ang singsing na ito? Sandaling katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita ang nilalang. Ang singsing ay isang sisidlan ng kapangyarihan, hindi likas sa mundo ng tao, paliwanag nito. Ito ay nilikha upang tuparin ang mga hiling, ngunit hindi upang iligtas ang sinuman mula sa kanilang kapalaran. Napakunot ang noo ni Elias. Kung hindi ito para iligtas, sabi niya, para saan ito? Para subukin, sagot ng nilalang. Nanlamig ang kanyang pakiramdam. Subukin ang ano? Ang hangganan ng isang tao, tugon nito. Kung hanggang saan siya handang magsakripisyo at kung ano ang kaya niyang isuko, napahigpit ang kanyang kamao. Hindi ito makatarungan, marin niyang sabi. Bakit kailangang may kapalit ang pagtulong? Dahil ang mundo ay hindi umiikot sa kagustuhan ng iisa, sagot ng nilalang. Ang bawat pagbabago ay may katumbas na pagkawala. Tahimik si Elias, ngunit hindi siya sumusuko. Kung ganoon, sabi niya, sabihin mo sa akin, may paraan ba para pigilan ang kapalit? Muling natahimik ang nilalang. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa anumang sagot. Ngunit sa huli, nagsalita ito. Mayroon. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Ano yon? Agad niyang tanong. Wasakin ang singsing. Napatras siya. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya ng biglaan. Wasakin? Ulit niya. Oo, sagot ng nilalang. Kapag nasira ang sisidlan, mawawala ang kapangyarihan at titigil ang kapalit. Napatingin si Elias sa singsing sa kanyang kamay. Tahimik. Walang liwanag. Ngunit puno ng kahulugan. Kung gagawin ko yon, bulong niya, ano ang mangyayari sa mga nawala na? Hindi na sila babalik, sagot ng nilalang. Parang may bumigat sa kanyang dibdib. Kung gayon, sabi niya, lahat ng nawala sa akin, mananatiling wala. Ganon din sa iba na gumamit nito bago ka, tugon ng nilalang. Napapikit si Elias. Sa kanyang isipan, bumalik ang mga puwang sa kanyang alaala. Ang mukha na hindi niya maalala, ang mga pangyayaring hindi buo, at ang pakiramdam na may nawawala sa kanyang sarili. Kung hindi ko naman sisirain, tanong niya, ano ang mangyayari sa akin? Magpapatuloy ang kapangyarihan, sagot ng nilalang. At magpapatuloy ang kapalit. Tahimik. Walang galaw. Walang hangin. Dalawang landas ang nasa harapan ni Elias. Isa, ang wakasan ng kapangyarihan, ngunit tanggapin na ang lahat ng nawala ay hindi na babalik. At isa, ang ipagpatuloy ang paggamit nito sa pag-asang makatulong sa iba kahit unti-unti siyang nawawala. Hindi ito pagpipilian, mahina niyang sabi. Ngunit iyon lamang ang mayroon ka, tugon ng nilalang. Napadilat si Elias. Sa kanyang puso,
May mabigat na desisyon na kailangang gawin. Ngunit bago pa siya makapagsalita, may isang tanong pa siyang kailangang itanong. Kung sisirain ko ang singsing, sabi niya, paano? Sa unang pagkakataon, tila nagbago ang anyo ng nilalang. Mas naging malinaw. Mas naging mabigat. Hindi lahat ng bagay ay kayang sirain ng lakas, sabi nito. Ang singsing ay nakatali sa iyo ngayon. Nanlamig si Elias. Ibig mong sabihin, upang masira ito, dagdag ng nilalang, kailangan mong isuko ang natitirang bahagi ng iyong sarili na konektado rito. Napaatras siya. Hindi, bulong niya. Hindi ito simpleng bagay, patuloy ng nilalang. Kapag ginawa mo ito, hindi mo na maaalala ang lahat ng nangyari. Hindi mo na makikilala ang iyong sarili tulad ng ngayon. Parang may kumurot sa kanyang puso. Kung gayon, sabi niya, para rin akong mawawala. Ngunit ang kapangyarihan ay matatapos. Sagot ng nilalang. Muling natahimik ang paligid. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Elias ang bigat ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang gutom, ang pag-iisa, ang mga hiling, ang mga taong tinulungan niya, at ang mga alaala na unti-unti nang nawawala. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Pinagmasdan ng singsing at sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang malapit na siyang pumili. Tahimik ang buong paligid. Ang hangin ay tila huminto at ang liwanag na tumatagos sa pagitan ng mga sirang haligi ay hindi gumagalaw. Sa gitna ng guho, nakatayo si Elias, hawak ang singsing at nakaharap sa isang desisyong hindi na niya maaaring iwasan. Isuko ang sarili ko. Mahina niyang bulong. Ang mga salitang iyon ay mabigat, ngunit malinaw. Sa kanyang harapan, nananatiling tahimik ang tagapagbantay. Hindi nanghihikayat, hindi pumipigil. Isa lamang itong saksi sa pagpili na kailangang gawin. Napapikit si Elias. Sa dilim ng kanyang mga mata, unti-unting lumitaw ang mga alaala o ang mga natitirang piraso nito. Isang batang nag-iisa sa kubo, isang gutom na gabi, isang umaga sa dalampasigan, isang bote, isang singsing, at mga taong tinulungan niya, mga mukha na hindi na malinaw, ngunit ang pakiramdam ng pagtulong ay nananatili. Napabuntong hininga siya. Kung ipagpapatuloy ko ito, bulong niya, baka mas marami pa akong matulungan. Ngunit kasabay nito. Pero baka mawala rin ako. Dahan-dahan siyang dumilat. Kung sisirain ko naman, sabi niya, matatapos ito. Napatingin siya sa paligid ng guho. Sa katahimikan nito, tila naroon ang bigat ng mga nakaraang gumamit ng singsing. Mga taong dumaan sa parehong landas, gumawa ng parehong mga hiling, at nagbayad ng parehong kapalit. Hindi ko na mababawi ang nawala, mahina niyang sabi. Hindi, tugon ng tagapagbantay. Pero mapipigilan ko ang susunod. Tahimik. Ngunit sapat ang katahimikan bilang sagot. Napatingin si Elias sa kanyang kamay. Sa maliit na singsing na tila payak sa itsura, ngunit may kakayahang baguhin ang kapalaran ng isang tao. Hindi ko hiniling ang kapangyarihang ito, sabi niya. Ngunit tinanggap mo, sagot ng tagapagbantay. Tumango siya. Isang maikling sandali ang lumipas. Pagkatapos,
Unti-unting nagbago ang kanyang mukha mula sa pag-aalinlangan patungo sa katiyakan. Kung may huling hiling, sabi niya, gagamitin ko ito. Bahagyang kumislap ang singsing. Hindi tulad ng dati na tila naghihintay ng utos. Ngayon ay parang handa na itong tumugon. Makinig ka, sabi ni Elias. Mahina ngunit malinaw. Ang hangin ay bahagyang gumalaw. Ang paligid ay tila nakinig. Ang huling hiling ko, patuloy niya, ay matapos na ang kapangyarihang ito. Sa sandaling iyon, sumiklab ang liwanag mula sa singsing. Mas maliwanag kaysa sa lahat ng naunang pagkakataon. Napapikit si Elias, ngunit hindi siya umatras. At kung may kapalit ito, dagdag niya, tinatanggap ko. Ang liwanag ay lalong lumakas. Ang lupa ay bahagyang umuga. Ang hangin ay umikot sa paligid niya, parang may binuburang bagay na hindi nakikita. Sa loob ng kanyang isipan, naramdaman niya ang paggalaw, ang pag-alis, ang unti-unting pagkaputol ng mga alaala, ang kanyang pangalan, ang kanyang nakaraan, ang kanyang mga pinili. Lahat ay unti-unting lumalayo. Ngunit sa gitna ng pagkawala, may isang bagay na nanatili. Ang pakiramdam ng kanyang desisyon. Ang dahilan kung bakit niya ito ginawa. At iyon ang kanyang pinanghawakan. Hindi ako magsisisi, pulong niya, habang unti-unting nawawala ang kanyang boses. Sa huling sandali, naramdaman niya ang bigat na matagal niyang dala ay tuluyang nawala. At kasabay nito, ang liwanag ay naglaho. Ang hangin ay tumigil. Ang lupa ay naging payapa. Sa gitna ng guho, may isang batang nakatayo. Tahimik. Nalilito. Walang alaala kung paano siya napunta roon. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Wala na ang singsing. Wala na ang kapangyarihan. Wala na ang tinig. Lahat ay tila panaginip na hindi na niya maalala. Dahan-dahan siyang umikot, sinusuri ang paligid. Nasaan ako? Mahina niyang tanong. Walang sumagot. Ngunit ang hangin ay mas magaan. Ang paligid ay mas payapa. At sa kaibuturan ng kanyang puso, kahit wala siyang maalala, may isang pakiramdam na nananatili. Na may isang mahalagang bagay siyang nagawa. Isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. Ngunit sapat upang maramdaman niyang hindi siya nagkamali. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng guho. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi niya alam kung sino siya. Ngunit sa bawat hakbang, may kakaibang lakas na gumagabay sa kanya. At sa malayo, ang araw ay unti-unting sumisikat. Isang bagong simula. Isang bagong buhay. Walang kapangyarihan. Walang kapalit. Ngunit may kalayaan. At sa pagkakataong iyon, sa wakas, tunay na malaya si Elias. Wakas,